Tatlong magkakasunod na tibok. Dugdug, dugdug, dugdug. Hindi ito mahina at lalong hindi ito guni-guni lang. Napuno ng mabilis at maingay na tunog ang maliit na silid ng ultrasound room, parang mga kabayong nag-uunahan sa karera. Nanlamig ang buong katawan ni Nena habang nakatitig sa monitor. Ang akala niya, bumalik ang bangungot ng nakaraan. Pumunta siya rito dahil sa hinalang may tumubong bukol sa kanyang matris, ang parehong sakit na naging dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya noon. Ang sakit na naging dahilan kung bakit siya tinawag na lupaing tigang. Pero bakit ganito ang tunog? Napahawak si Nena sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa doktor. Nagmamakaawa ang mga mata na sabihing mali ang naririnig niya. Ngumiti ang doktor, isang ngiting punong-puno ng pagbati na parang sampal sa mukha ni Nena. "Congratulations, Mrs. Hindi tumorang nakikita ko. Buntis ka." Napatulala si Nena. Buntis? Paano? Sinabi ng 5 espesyalista noon na hinding-hindi siya magkakaanak. Baog siya. Sira na ang kanyang sistema. "Dok, nagkakamali po kayo." Bulong ni Nena. Garalgal ang boses. "Imposible yan. Imposible talaga." Itinuro ng doktor ang screen. May 3 maliliit na bilog na kumukurap-kurap. Hindi nagkakamali ang makina, hiha. At hindi lang isa. Triplets. May 3 baby sa loob ng tiyan mo. Triplets. 3. Dumilim ang paningin ni Nena. Ang huling narinig na lang niya ay ang masiglang dug-dug, 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 bago tuluyang bumagsak ang kanyang likod sa malambot na kama ng klinika. Pagkagising niya, nasa recovery room na siya. Hawak niya ang papel na may black and white na litrato ng 3 bukol na may tibok ng puso. Napapikit siya ng mariin. Pilit niyang binalikan ang nangyari 2 buwan na, ang nakararaan. Ang gabi ng kanyang kaarawan. Ang gabi ng kanyang kalasingan. Nasa isang bar siya noon sa Makati, naglulunod sa alak dahil ito ang unang birthday niya bilang isang divorcee. Malungkot, galit sa mundo, at desperada na makaramdam ng kahit anong emosyon bukod sa sakit. At doon niya nakita ang lalaking yon. Hindi niya matandaan ang mukha nito nang malinaw dahil sa dilim at tama ng alak. Ang natatandaan lang niya ay ang amoy nito, mamahaling pabango na humahalimuyak ng kapangyarihan at tabako. Ang mainit na palad nito sa kanyang bewang. Ang boses nitong malalim na parang humahalina sa kanya, nakalimutan ang lahat ng problema kahit sandali lang. "Rodrigo?" Iyon lang ang sinabi nito. Walang apelyido. Nagising siya kinabukasan sa isang hotel room na mas malaki pa sa bahay niya. Wala na ang lalaki. Ang tanging iniwan nito ay isang tissue paper na may nakasulat na numero at isang mensahe. "Call me. Let's talk properly." Napabuntong hininga si Nena habang pilit na inaaninag ang sulat kamay sa lukot-lukot na tissue na naitago niya sa loob ng wallet. 2 buwan na ang nakararaan. Akala niya ay isa lamang yung numero ng isang gwapong estranghero na makakalimutan din niya paglipas ng panahon. Pero ngayon, ang numerong iyon ang tanging koneksyon niya sa ama ng 3 batang nasa sinapupunan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero kailangan niyang tumawag. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Wala siyang trabaho, hiwalay sa asawa, at ngayon ay magkakaroon ng 3 bibig na papakainin. Nilunok niya ang kanyang pride. "Ring, ring, ring!" Sumagot ang kabilang linya. Pero hindi boses ng lalaki ang narinig niya. "Good afternoon. Thank you for calling Montefalco Group of Companies. For customer service, press 1. For corporate inquiries, press 2. Ibinaba agad ni Nena ang telepono na parang napaso ang kanyang tenga. Montefalco Group, ang kumpanyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga shopping malls sa Pilipinas? Napailing si Nena.
Baka mali lang ang numerong naisulat nito. Baka empleyado lang ito doon, baka janitor, o baka guard. Tumayo siya para lumabas ng klinik. Masakit pa rin ang ulo niya sa kakaisip. Gusto na lang niyang umuwi, magtalukbong ng kumot, at isiping panaginip lang ang lahat ng ito. Paglabas niya sa waiting area, napahinto siya. Nakabukas ang malaking TV sa dingding, balita sa tanghali. Live na live nating makakausap ang tinaguriang Iron CEO at ang pinakamailap na bilyonaryo ng bansa, si Ginoong Rodrigo Montefalco. Napako ang mga mata ni Nena sa screen. Lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Seryoso ang mukha. Matapang ang mga mata. Walang bahid ng ngiti. Ibang-iba sa lalaking nakatawanan at nakasayaw niya noong gabing iyon. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Yung hugis ng panga, yung lalim ng mga mata, at yung nunal sa gilid ng leeg nito, siya yon. Nanuyo ang lalamunan ni Nena habang pinapakinggan ang sagot nito sa reporter. "I don't have time for personal relationships," sabi ni Rodrigo sa TV, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Ang pamilya para sa akin ay isang responsibilidad, isang negosyo. Emotions make you weak, and I cannot afford to be weak." Napahawak si Nena sa kanyang tiyan. Ang tuhod niya ay parang naging gulaman. Ang ama ng mga anak niya ay hindi lang basta isang estranghero. Siya ay isang Montefalco. Isang lalaking tingin sa pamilya ay negosyo. Isang lalaking walang puwang sa puso para sa pag-ibig, lalo na para sa isang babaeng napulot lang sa bar. Paano niya sasabihin sa lalaking ito na ang isang gabing pagkakamali nila ay nagbunga ng 3 bata? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nena ang takot na masigit pa sa takot niya sa panganganak. Kalaban niya ang isang higante. At siya ay isa lamang maliit na tuldok na madaling burahin sa mapa ng buhay nito. Tinitigan ni Rodrigo ang kanyang relo. 3 minuto na lang. Nasa kalagitnaan siya ng buwanang board meeting at naririnig niya ang bawat paghinga ng mga matatandang miyembro ng board. Takot silang magsalita. Takot silang gumawa ng ingay. Alam nilang ayaw na ayaw ni Rodrigo ng nasasayang na oras. Para kay Rodrigo, ang mundo ay isang malaking spreadsheet. May assets, may liabilities, may profit, may loss. At sa sandaling ito, ang pakikinig sa walang kwentang proposal ng marketing director ay isang malinaw na loss. Tumayo siya. Agad na tumahimik ang buong kwarto. Inayos niya ang butones ng kanyang mamahaling suit jacket. "Rejected?" Malamig niyang sabi. "Your proposal lacks vision. Next agenda." Bago pa man makasagot ang nanginginig na empleyado, biglang bumukas ng padabog ang double doors ng conference room. Bang! Napalingon ang lahat. Ang tahimik at sagradong opisina ng Montefalco Group ay biglang napuno ng ingay. Sa may pintuan, nakatayo ang isang babae. Magulo ang buhok, suot ang isang kupas na t-shirt at maong, at humihingal na parang kakatapos lang tumakbo ng marathon. Hinarang siya ng 2 security guard at ng kanyang sekretarya, pero parang wala itong pakialam. Napakunot ang noo ni Rodrigo. Sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na guluhin ang araw niya? "Sir, pasensya na po." Taranta ng sekretarya niya. Bigla na lang po siyang pumasok. Ayaw magpapigil. "Ikaw," sigaw ng babae. Nakaturo ang daliri, diretso sa mukha ni Rodrigo. Tinitigan siya ni Rodrigo. Pamilyar ang mukha. Yung matangos na ilong, yung morenang balat, at yung mga matang nanlilisik ngayon sa galit. Siya yon, yung babae sa bar 2 buwan na ang nakararaan. Isang gabi ng kahinaan, isang gabi ng pagkalimot sa kontrol. Huminga ng malalim si Rodrigo. Alam na niya kung saan ito papunta. Nangyari na ito noon. Mga babaeng naghahabol, nag-iimbento ng kwento, at humihingi ng pera kapalit ng katahimikan. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang mga gwardya. "Leave us!" Utos niya sa mga tao sa boardroom. "Now!" Nagunahan sa paglabas ang mga executives, takot na madamay sa gulo.
Nang silang dalawa na lang ang naiwan, humakbang palapit si Rodrigo sa babae. Nanatili siyang kalmado, ang mukha ay blanko. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Panimula ni Rodrigo, ang boses ay mababa, pero may diin. Pero kung nandito ka para humingi ng pera dahil sa nangyari noong gabing iyon, sabihin mo na agad ang presyo. I don't have time for drama. Nakita niyang natigilan ng babae. Namula ang mukha nito, hindi sa hiya, kundi sa matinding galit. Presyo? Ulit nito, nanginginig ang boses. Tingin mo sa akin mukhang pera? Tingin mo nandito ako para sa pera mo? Bumalik si Rodrigo sa kanyang swivel chair at umupo ng prente. Kinuha niya ang kanyang tseke at ballpen. Lahat ng tao may presyo, miss. Huminto siya. Pilit inaalala ang pangalan. Whatever your name is, just tell me. 1,000,000? 2? I will pay you for your time and for your silence. Pagkatapos nito, aalis ka at hinding-hindi na tayo magkikita. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan. Inihampas ng babae ang isang lukot na papel sa makintab na mesa ni Rodrigo. Hayan, sigaw nito. Hayan ang presyo mo. Tiningnan ni Rodrigo ang papel. Isang medical report. Ultrasound result. Hindi siya doktor, pero marunong siyang magbasa. Patient name, Magdalena Nena Di Maculangan. Diagnosis, multiple pregnancy, triplets, gestational age 8 weeks, 8 linggo, 2 buwan. Sakto sa gabing iyon, naramdaman ni Rodrigo ang pagkabog ng dibdib niya, pero hindi niya ito ipinahalata. Nanatili siyang kalmado sa labas kahit na sa loob niya ay nagkakagulo na ang kanyang utak. Triplets? 3? Isang gabi lang yon. Paanong? Tumingin siya kay Nena. Nakikita niya ang takot sa likod ng galit nito. Nakikita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Fake ba ito? Tanong ni Rodrigo, ang instinct ng isang negosyante ang unang gumana. Doubt before trust. Maraming pwedeng gawin sa rekto. Madaling dayain ang papel. Parang sinampal si Nena sa sinabi niya. Kinuha nito ang papel mula sa mesa, akmang pupunitin. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Nena, tumutulo na ang luha. Mali ako ng pinuntahan. Akala ko, kahit papaano, may puso ka. Pero tama ang nasa balita, isa kang halimaw. Tatalikod na sana si Nena para umalis nang biglang bumukas ang pinto sa likuran niya. Isang matandang babae ang pumasok, nakasuot ng eleganteng Filipiniana, puno ng perlas ang leeg, at may bitbit na baston na gawa sa ivory. Si Doña Cecilia Montefalco, ang ina ni Rodrigo, ang tunay na boss ng pamilya. Sandali! Matigas na utos ng matanda. Natigilan si Nena. Napahinto rin si Rodrigo. Alam niya ang tono na yon ng kanyang ina. Lumapit si Doña Cecilia kay Nena. Kinuha niya ang papel na hawak nito. Sinuot ng matanda ang kanyang salamin at binasa ang nakasulat. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Tumingin si Doña Cecilia kay Rodrigo, tapos kay Nena, at huli sa tiyan ni Nena na bahagya pa lang umuumbok. Rodrigo, tawag ng ina. Mama, I can explain. Mabilis na sagot ni Rodrigo. Tumayo siya. She's a stranger. Pwedeng peke ang papel na yan. Ipapaimbestiga ko. Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Cecilia. Muling humarap ang matanda kay Nena. Hinawakan nito ang kamay ni Nena na nanlalamig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rodrigo na lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. Ilang taon na akong naghihintay, bulong ni Doña Cecilia. Akala ko mamamatay akong walang apo dahil sa tigas ng ulo ng anak ko. At ngayon, 3. Ma'am, aalis na po ako. Nanginginig na sabi ni Nena, pilit binabawi ang kamay. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Hindi ka aalis. Mariing sabi ni Doña Cecilia. Humarap ito kay Rodrigo nang may pinalidad na hindi pwedeng baliin. Rodrigo, ayusin mo ito. Ngayon din. Ma, what do you expect me to do? Iritadong tanong ni Rodrigo.
Bigyan siya ng monthly allowance, bahay. Umiling si Doña Cecilia. Itinukod niya ang kanyang baston sa sahig. Ang mga Montefalco ay hindi iniiwan sa labas. Ang dugo natin ay hindi pwedeng maging bastardo. Lumapit ang matanda sa mukha ng kanyang anak. Ipapakilala natin siya sa publiko. Titira siya sa mansyon at sa ayaw at sa gusto ninyong dalawa, kayo ay magsasama. What? Sabay na sigaw ni Rodrigo at Nena. Hinding-hindi ako titira kasama ang lalaking yan. Giit ni Nena. I will not live with a stranger. Tutol ni Rodrigo. Tinitigan sila ni Doña Cecilia isa-isa. Walang pipili. Ito ay para sa mga bata. Bukas na bukas din, lilipat ka sa mansyon, Hija. At ikaw, Rodrigo, subukan mong tumanggi at kalimutan mong ikaw ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Naiwan si Rodrigo na nakatayo, nakatingin sa babaeng nanggulo sa buhay niya. Nakatingin din sa kanya si Nena nang may halong puot at takot. Sa unang pagkakataon, sa buhay ni Rodrigo Montefalco, nawalan siya ng kontrol. Ang maayos at planado niyang buhay ay biglang gumuho dahil sa 3 tibok ng puso at isang inang desperada sa apo. Mabigat ang bakal na gate nang bumukas ito sa harap ni Nena. Para siyang pumapasok sa loob ng isang higanting bibig na handa siyang lunukin ng buo. Ang mansyon ng mga Montefalco ay hindi mukhang bahay. Mukha itong munisipyo o di kaya ay isang museo kung saan bawal hawakan ang kahit ano. Hinigpitan ni Nena ang hawak sa kanyang 2 malaking bag. Yung isa, sira na ang zipper kaya tinalian niya ng panyo. Yung isa naman, eco bag na puno ng damit. Ito lang ang dala niya. Ito lang ang meron siya. Dito po ba ilalagay, ma'am? Tanong ng isang kasambahay na nakauniforme. Nakatingin sa eco bag ni Nena na parang may dalang sakit na nakakahawa. Naramdaman ni Nena ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang mukha siyang basahan sa gitna ng makintab na marble floor na ito. Ako na, mabilis na sagot ni Nena. Huwag niyo nang hawakan, baka madumihan pa ang puti niyong damit. Itinaas niya ang kanyang baba. Kung tingin nila sa kanya ay isang dukha na napadpad sa palasyo, pues, paninindigan niya ang pagiging matapang na dukha. Hindi siya magpapaapi. Pumasok si Rodrigo sa malawak na sala. Nakabihis na naman ito ng panibagong suit, parang hindi napapagod maging formal. Tiningnan nito ang mga dala ni Nena. Kumunot ang noo nito, pero hindi nagsalita. Sinanyasan lang nito ang head butler. Dalhin ang mga gamit niya sa guest room A. Linisin niyo na rin ang gulong ng maleta niya bago iakyat. Baka magasgasan ng sahig. Utos ni Rodrigo nang hindi tumitingin kay Nena. Napanganga si Nena. Excuse me, malinis ang maleta ko. Hindi siya pinansin ni Rodrigo. Naglakad ito papunta sa mahabang dining table. Sumunod ka. Kakain na tayo. Ayokong pinaghihintay ang pagkain. Wala nang nagawa si Nena kundi sumunod. Gutom na rin siya. Ang totoo, gutom na siya. May 3 bata sa tiyan niya na kanina pa nagrireklamo. Pero pagdating niya sa hapagkainan, nawala ang gutom niya. Napalitan ito ng hilo, ang haba ng mesa. Nasa kabilang dulo si Rodrigo, nasa kabilang dulo naman siya. Halos kailangan na niyang gumamit ng megaphone para marinig siya nito. At ang pagkain? Isang maliit na piraso ng steak na parang kasing laki lang ng posporo at 3 hibla ng asparagus. Sa gilid ng pinggan niya, may 5 klase ng tinidor at 3 klase ng kutsilyo. Alin dito ang gagamitin niya? Umupo si Nena. Tahimik. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng kubyertos ni Rodrigo na humihiwa sa karne. Kling! Klang! Kling! Sinubukan ni Nena na gayahin. Kinuha niya ang pinakamaliit na tinidor. Tusok, hiwa. Dumulas ang kutsilyo. Tumama ito sa porselanang pinggan ng malakas. Screech! Napahinto si Rodrigo. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Pwede bang kumain ka ng may class? Malamig na puna nito. Nasa mansyon ka, wala sa karinderya.
Nag-init ang ulo ni Nena. Kanina pa siya nagtitimpi. Pagod siya, buntis siya, at gutom siya. Tapos iinsultuhin pa siya ng lalaking ito. Binitawan ni Nena ang mga kubyertos. Kumalansing ang mga ito sa mesa. Alam mo si Rodrigo, simula ni Nena, sarkastiko ang tono. Ang hirap kasi sa inyong mayayaman. Pinapahirapan niyo ang sarili niyo. Pagkain lang to, hindi to exam. Dire-diretso niyang dinampot ang steak gamit ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo, halos mahulog ang baso ng tubig na hawak nito. What are you doing? Kumakain, sagot ni Nena sabay kagat sa karne. Mas masarap kapag nagkakamay. Mas ramdam mo ang grasya. Ngumuya siya ng may halong inis at satisfaction habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Gusto niya itong inisin. Gusto niyang ipakita na hindi siya kayang diktahan ng mga tinidor at kutsilyo nito. Tumayo si Rodrigo. Bagsak ang balikat sa dismaya. Kumuha ito ng isang folder sa tabi ng upuan niya at naglakad palapit kay Nena. Nawalan na ako ng gana, sabi ni Rodrigo habang inilalapag ang folder sa harap ni Nena. Basahin mo yan. Iyan ang cohabitation contract natin. Pinunasan ni Nena ang kamay niya sa tissue at binuklat ang folder. Rule number 1, bawal pumasok sa kwarto ko. Rule number 2, bawal mag-ingay pagkalampas ng 9 p.m. Rule number 3, bawal magluto ng pagkain na may matapang na amoy. Napatawa ng mapakla si Nena. Ano to? Boarding house, bawal magluto ng tuyo, bawal tumawa? Bahay ko to, batas ko, mariing sabi ni Rodrigo. Yumuko ito palapit sa mukha ni Nena. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay sumampal sa ilong niya. Amoy musk, leather, at tabako. Tandaan mo, Nena, nandito ka lang dahil sa nanay ko, dahil sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin noon ay welcome ka sa buhay ko. You are just an inconvenience I have to manage. Natigilan si Nena. Tumusok sa puso niya ang salitang inconvenience, perwisyo. Akmang sasagot sana siya ng matapang. Sasabihin sana niyang hindi rin naman siya masayang kasama ang isang lalaking ubod ng sama ng ugali. Pero biglang umikot ang sikmura niya. Ang amoy ng pabango ni Rodrigo. Ang halong amoy ng steak na medyo hilaw pa. Ang stress, ang pagod. Parang may bulkang sumabog sa loob ng tiyan niya. Umalis ka sa harap ko. Pigil hiningang sabi ni Nena, namumutla. What? Are you ordering me? Tinaasan siya ng kilay ni Rodrigo. Mas lalo pa itong lumapit para manakot. Listen to me when I'm talking. Sabi ng, umalis ka. Huli na. Hindi na napigilan ni Nena. Blag. Sumuka si Nena. Hindi sa sahig, hindi sa pinggan, kundi diretso sa suot na Armani suit ni Rodrigo. Naniga si Rodrigo. Tumigil ang mundo sa loob ng dining area. Ang mga kasambahay sa gilid ay napasinghap ng sabay-sabay. Dahan-dahang tumingin si Rodrigo sa kanyang dibdib. Puno ito ng semi-digested na steak at kung ano pa man ang kinain ni Nena. Kaninang tanghali. Tumingala si Nena. Hinihingal. May kaunting suka pa sa gilid ng labi. Nakita niya ang mukha ni Rodrigo na unti-unting namumula sa galit. Isang galit na pwedeng sumunog ng buong mansyon. Oops! Bulong ni Nena. Sabay punas ng bibig. Sabi ko naman sa'yo, umalis ka eh. 3:00 ng madaling araw. Ang oras kung saan ang mga CEO na tulad ni Rodrigo ay mahimbing na natutulog para maghanda sa isa na namang araw ng pakikipaglaban sa stock market. Ang kwarto niya ay soundproof, madilim, at may tamang temperatura na 18 degrees Celsius. Pero ngayong gabi, walang katahimikan. Wow! Huhuhu! Napabalikwas si Rodrigo. Ang una niya ay halos tumalsik sa sahig. Hindi iyon tunog ng sirena ng bumbero. Hindi rin iyon tunog ng alarma ng magnanakaw. Tunog iyon ng isang babaeng umiiyak na parang inagawa ng candy. Si Nena. Bumangon si Rodrigo, kusot-kusot ang mata. Ang suot niya ay hindi ang kanyang paboritong silk pajamas,
Nasa laundry lahat dahil sa insidente ng pagsusuka kahapon. Ang suot niya ngayon, isang matingkad na pink na t-shirt at pajama na may print ng Hello Kitty. Ang peace offering na regalo ni Nena kanina bago matulog. Wala siyang choice kundi suotin ito dahil basa pa ang ibang labada. Padabog siyang lumabas ng kwarto at kumatok sa guest room A. Nena, what is happening? May sunog ba? Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Nena sa gitna ng kama, sabog ang buhok, maga ang mata, at sumisinghot-singhot. Rodrigo, hikbi ni Nena. Gusto ko ng mangga. Napatulala si Rodrigo. Mangga? 3:00 ng madaling araw, Nena. Matulog ka na. Mas lalong lumakas ang iyak ni Nena. Ayoko ng tulog. Gusto ko ng mangga. Yung hilaw. Yung sobrang asim. Tapos, huminto ito para suminghot ng sipon. Tapos gusto ko isawsaw sa hot chocolate. Napangiwi si Rodrigo. Gross. That sounds disgusting. Mangga at bagoong, pwede pa. Pero chocolate? Wala akong pakialam sa opinyon mo. Sigaw ni Nena, sabay bato ng unan kay Rodrigo. Gusto ng mga anak mo ng mangga na may chocolate. Kapag hindi mo ako binilhan, lalabas silang kulubot ang mukha. Gusto mo bang magkaanak na mukhang pasas? Napahawak si Rodrigo sa sentido. Sumasakit ang ulo niya, pero naisip niya ang sinabi ng doktor. Iwasan ang stress sa pasyente dahil sa history ng high blood pressure. Huminga siya ng malalim. Fine, diyan ka lang. Huwag kang aalis. Bumaba si Rodrigo sa garahe. Tulog na ang driver, tulog na ang mga kasambahay. Si Rodrigo Montefalco, ang CEO ng Montefalco Group, ay sumakay sa kanyang ₱1,000,000 sports car ng naka-Hello Kitty pajamas at tsinelas. Umikot siya sa buong Makati. Sarado na ang mga palengke. Buti na lang may nakita siyang bukas na 24-hour convenience store na may tindaring prutas sa gilid. Pagpasok niya sa store, napatingin sa kanya ang cashier at ang guard. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang seryosong mukha ni Rodrigo na ternohan ng pink na pajama. 1 kilong mangga at 5 sachet ng hot chocolate mix. Utos niya sa tonong parang bumibili siya ng kumpanya. Pinigilan ng cashier ang tawa nito habang nag-aabot ng sukli. Sir, ang cute ng outfit niyo. Keep the change! Mabilis na sagot ni Rodrigo at dali-daling lumabas. Hindi pa siya naramdam ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Pagbalik sa mansyon, naabutan niya si Nena na naghihintay sa kusina. Nakahanda na ang mainit na tubig. Inilapag ni Rodrigo ang plastic bag sa mesa. Here, eat. At parang awa mo na. Patahimikin mo na ang bahay ko. Pinanood niya si Nena. Mabilis nitong binalatan ang mangga gamit ang ngipin dahil tamad nang kumuha ng kutsilyo. Tinimpla ang chocolate sa isang mangkok at walang pag-aalinlangan, isinawsaw ang maasim na mangga sa matamis na tsokolate. Crunch, slurp, crunch. Diring-diri si Rodrigo habang pinapanood ito. Pero habang tumatagal, may napansin siya. Ang nangiti ni Nena. Nawala ang pagkunot ng noo nito. Nawala ang luhang kanina ay umaagos para itong batang naregaluhan ng pinakamagandang laruan sa mundo. Pumikit pa ito sa sarap habang ngumunguya, may chocolate stain sa gilid ng labi. Sarap? Hindi namamalayang tanong ni Rodrigo. Dumilat si Nena at tumango. Inabot niya ang isang hiwa ng mangga na may chocolate kay Rodrigo. Tikman mo. Dali. Para sa baby. Umurong si Rodrigo. No way. Arte mo. Dali na. Wala siyang nagawa. Kinagat niya ang dulo. Asim. Tamis. Pait. Ang sagwa ng lasa. Pero nang makita niyang humagalpak ng tawa si Nena dahil sa itsura ng mukha niya, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Rodrigo. Napangiti siya. Isang maliit at tipid na ngiti na hindi niya napansin. Baliw ka talaga. Bulong ni Rodrigo. Pero binilhan mo naman ang baliw. Ganti ni Nena habang pinupunasan ng bibig. Salamat ha. Kahit masungit ka,
May silbi ka rin pala. Iniwan niya si Nena na kumakain at umakyat na para matulog. Sa paghiga niya, hindi na siya gaanong inis. Ang ingay at gulo na dala ni Nena parang unti-unting nagiging parte ng bahay. Kinabukasan, Linggo. Late nang nagising si Rodrigo. Tanghali na. Bumaba siya para magkape. Pagtingin niya sa bintana na nakaharap sa malawak na garden, napatigil siya sa paghigop. Nandoon si Nena sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo sa damuhan, pero hindi siya nag-iisa. Kaasap niya si Kaloy, ang bagong hardinero. Bata pa si Kaloy, maskulado, laging nakasando na nagpapakita ng biceps, at higit sa lahat, tumatawa si Nena. Malakas na tawa habang hinahampas pa ng mahina ang braso ni Kaloy. Inabutan ni Kaloy si Nena ng isang bulaklak na pinitas mula sa hardin. Kinuha ito ni Nena at inilagay sa tenga niya. Humigpit ang hawak ni Rodrigo sa kanyang tasa ng kape. Halos mabasag ang porselana. Bakit kumukulo ang dugo niya? Hindi naman siya gutom. Hindi naman siya puyat. Bakit parang gusto niyang bumaba doon at sibakin si Kaloy sa trabaho ngayon din? "Sir?" Tawag ng kanyang butler. "Okay lang po kayo?" Hindi sumagot si Rodrigo. Nakapako ang tingin niya sa kamay ni Kaloy na malapit nang humawak sa balikat ni Nena. "Maganda ba ako?" Tanong ni Nena sa salamin habang inaayos ang kanyang floral dress. Ito ang kaisa-isang maternity dress na binili niya online na medyo disente. Medyo masikip na sa dibdib, pero carry pa naman. Excited siya. Hindi lang dahil makikita niya ang triplets, kundi dahil darating si Carlos. Si Carlos, ang kababata niya na isang nurse, ang nag-offer na sasama sa kanya sa check-up dahil alam nitong busy ang ginoong CEO. Bumaba si Nena sa hagdan. Nakita niya si Rodrigo sa sala, nakabihihis na naman pang opisina, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Tumingala si Rodrigo, natigil ang kape sa ere. Tinitigan nito si Nena mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo nito. "Saan ang lakad mo? Bakit ganyan ang suot mo?" Tanong nito. Medyo masungit. "Check up ngayon, di ba?" Sagot ni Nena. Sabay kuha ng bag. Darating si Carlos para sunduin ako. "Carlos?" Ibinaba ni Rodrigo ang dyaryo ng padabog. "Sinong Carlos? Yung hardinero na nilalandi mo kahapon?" Humalakak si Nena. "Grabe ka naman sa nilalandi. Si Kaloy yon. Iba si Carlos. Kababata ko si Carlos. Nurse siya, kaya alam niya ang gagawin kung sakaling mahilo ako sa daan." Biglang tumunog ang busina ng sasakyan sa labas. Isang simpleng Toyota Vios, pero malinis at maayos. "Nandyan na siya," masayang sabi ni Nena. "Alis na kami. Bye, Sir CEO." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rodrigo. Lumabas siya ng mabilis. Pagkasakay niya sa kotse ni Carlos, nagkwentuhan agad sila. Tawanan, kamustahan. Ang sarap sa pakiramdam na may kausap na normal. Hindi katulad ni Rodrigo na parang laging may ka-meeting. Pero pagdating nila sa parking lot ng ospital, napansin ni Nena na may humaharurot na itim na SUV sa likuran nila. Pagbaba nila ni Carlos, bumukas din ang pinto ng SUV. Lumabas si Rodrigo. Hingal na hingal. Gusot ang mamahaling suit. Parang tinakbo niya mula EDSA hanggang dito. "Rodrigo?" Gulat na tanong ni Nena. "Anong ginagawa mo dito? May board meeting ka, di ba?" Hindi sumagot si Rodrigo. Naglakad ito ng mabilis palapit sa kanila at sumiksik sa gitna ni Nena at ni Carlos. Hinawi niya si Carlos gamit ang kanyang balikat. "Ako ang sasama sa loob," deklara ni Rodrigo habang inaayos ang kanyang necktie. Humarap siya kay Carlos at tinitigan ito ng masama. "You can go now. I'll take it from here." "Teka lang," awat ni Nena. "Nag-leave si Carlos sa trabaho para samahan ako." "I don't care," putol ni Rodrigo. Hinawakan niya ang siko ni Nena. Hindi mahigpit, pero may pag-aangkin. "Ako ang tatay. Ako ang dapat nandoon kapag narinig ang heartbeat ng mga anak ko. Unless gusto mong isipin ng mga tao na pinabayaan kita?" Napakamot ng ulo si Carlos
Halatang na-intimidate sa aura ng CEO. Nena. Okay lang. Sige, mauna na ako. Next time na lang. Nang makaalis si Carlos, hinarap ni Nena si Rodrigo habang naglalakad sila papasok sa klinik. Ang bastos mo, bulong ni Nena. Pero sa totoo lang, may kung anong kumiliti sa tiyan niya. Nag-iinarte ka na naman. I am not acting. Depensa ni Rodrigo, pero hindi makatingin ng diretso. Protecting my investments. That's what I do. Investments ka dyan. Tao ang mga anak ko, hindi stock market. Sa loob ng ultrasound room tumahimik silang dalawa. Nang marinig ulit ang dugdug, 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 nawala ang inis ni Nena. Tumingin siya sa monitor. Ang liliit pa nila, pero ang likot na. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kamay niya. Napatingin siya kay Rodrigo. Nakatitig ito sa screen, mangha. Ang laging seryosong mukha ng CEO ay parang lumambot. May luha na namumuo sa gilid ng mata nito, pero pilit nitong pinipigilan. Tatlo sila. Bulong ni Rodrigo. Ang dami pala talaga. Napangiti si Nena. Hinayaan niyang hawakan ni Rodrigo ang kamay niya. Sa sandaling iyon, hindi sila magkaaway. Sila ay magulang. Pagkatapos ng check-up, tahimik sila sa biyahe pa uwi. Si Rodrigo ang nagmamaneho, pinauna na niya ang driver niya. Gutom ka ba? Basag ni Rodrigo sa katahimikan. Medyo, sagot ni Nena. Gusto ko ng Jollibee. Inasahan ni Nena na aayaw ito. Ang isang Montefalco, kakain sa fast food? Pero lumiko si Rodrigo sa drive-thru. Habang kumakain si Nena ng Chicken Joy sa loob ng mamahaling kotse, napansin niyang sumusulilyap si Rodrigo sa kanya sa rearview mirror. Bakit? Tanong ni Nena, habang may gravy sa gilid ng labi. Wala, sagot ni Rodrigo, sabay iwas ng tingin. Sa susunod, huwag ka nang magpapasundo kay Carlos o kay Kaloy o kahit sinong lalaki na nagsisimula sa letter C ang pangalan. Natawa si Nena. Nagsiselos ka ba? Me? Jealous? Ngumisi si Rodrigo ng mapakla. Please, Nena, I don't get jealous. I prefer organized logistics. Mas safe kung ako ang maghahatid sa'yo. Asus, logistics daw. Tukso ni Nena. Sinundot niya ang tagiliran ni Rodrigo. Stop it! Saway ni Rodrigo. Pero nakita ni Nena ang pamumula ng tenga nito. Kinilig si Nena. Ang supladong CEO. Marunong palang mamula. Baka naman pwede talaga silang maging pamilya. Baka hindi lang ito negosyo para kay Rodrigo. Masaya silang bumaba ng sasakyan pagdating sa mansyon. Nagtatawanan pa sila dahil natapunan ni Nena ng gravy ang seatbelt. Ako na ang maglilinis, sabi ni Rodrigo na nakangiti. Isang tunay na ngiti. Pumasok ka na, baka mapagod ka. Binuksan ni Nena ang pinto ng mansyon, bitbit ang saya ng araw na yon. Pero pagpasok niya sa sala, biglang naglaho ang ngiti niya. Naramdaman niya ang bigat ng hangin. Ang lamig. Sa gitna ng malawak na sofa, may nakaupong babae. Napakaganda nito. Balat porselana. Ang buhok ay bagsak na bagsak at makintab. Ang suot ay designer dress na nagmumukhang basahan ang suot ni Nena. Umiinom ito ng tsaa, gamit ang paboritong tasa ni Doña Cecilia. Dahan-dahang lumingon ang babae. Tiningnan si Nena mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghuhusga at awa. Tumayo ito nang makita si Rodrigo na papasok sa likuran ni Nena. Rodrigo, darling, bati ng babae sa malambing pero nakakakilabot na boses. Ang tagal kitang hinintay. Natigilan si Rodrigo sa likod ni Nena. Naramdaman ni Nena ang paninigas ng katawan nito. Vanessa? Bulong ni Rodrigo. Ngumiti si Vanessa at parang gumuho ang munting kastilyo ng pag-asa na binuo ni Nena ngayong araw. Nanigas si Rodrigo sa kanyang kinatatayuan. Si Vanessa. Ang babaeng perpekto sa bawat anggulo. Ang babaeng pinili ng ina niya
at pinili ng lipunan para sa kanya. Ang babaeng iniwan niya sa altar. Hindi literal, kundi sa pamamagitan ng isang malamig na text message nung nagdesisyon siyang negosyo muna bago kasal. 3 taon na ang nakararaan. At ngayon, nandito siya. Nakaupo sa sofa na parang siya ang may-ari ng mansyon. Tumingin si Rodrigo kay Nena. Nakita niya ang biglaang pagliit nito. Kanina lang sa sasakyan, si Nena ay maingay, masayahin at puno ng buhay habang kumakain ng Chicken Joy. Ngayon, habang nakatayo sa tabi ng eleganteng si Vanessa, biglang nagmukhang gusgusin si Nena. Ang suot nitong floral dress na binili sa online sale ay mukhang basahan kumpara sa silk dress ni Vanessa na galing Paris. Vanessa, ulit ni Rodrigo. Pilit niyang pinatatag ang boses niya. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Vanessa at lumapit. Ang bawat hakbang ay pino, parang lumalakad sa red carpet. Humalik ito sa pisngi ni Rodrigo. Isang beso na amoy mamahaling lavender at manipis na pagbabanta. Binisita ko lang si Tita Cecilia, malambing na sagot ni Vanessa. Tumingin ito kay Nena at nabalitaan ko ang si Tao Usyon. Gusto ko lang makilala ang babaeng nagdadala ng mga obligasyon mo. Obligasyon. Ganoon lang ang tawag niya sa mga bata. Nakita ni Rodrigo ang paghigpit ng hawak ni Nena sa laylayan ng damit nito. Gusto sanang magsalita ni Rodrigo. Gusto niyang sabihin na, mga anak ko yon, hindi obligasyon. Pero bago pa siya makabuka ng bibig, nagsalita na ang kanyang ina, nakakarating lang galing sa kitchen. Tamang-tama. Masayang bati ni Doña Cecilia. Dito na kayo maghapunan. Nagpaluto ako ng espesyal na pagkain para kay Vanessa. Ang hapunan ay naging isang tahimik na digmaan. Nakaupo si Vanessa sa kanan ni Rodrigo, si Nena sa kaliwa. Si Vanessa ang bida. Nagkwento ito tungkol sa latest art auction sa Switzerland, sa charity ball sa New York, at sa mga common friends nila ni Rodrigo na mga anak ng senador at bilyonaryo. Naalala mo ba si Pierre, Rodrigo? Tawa ni Vanessa sabay hawak ng marahan sa braso ni Rodrigo. Yung nag-propose sa akin sa Maldives, tinanggihan ko siya kasi, alam mo na, hinihintay pa rin kita. Hindi makasagot si Rodrigo. Ramdam niya ang init ng tingin ni Vanessa, pero mas ramdam niya ang panlalamig ni Nena sa kabilang upuan. Tahimik lang si Nena. Nakatitig sa kanyang plato. Sinusubukan itong hiwain ang karne gamit ang tamang kubyertos, pero nanginginig ang kamay nito. Klang! Nahulog ni Nena ang tinidor. Tumigil ang lahat sa pagkain. Oh dear! Ngiti ni Vanessa. Pero hindi umabot sa mata. Masyado yatang madulas ang silverware para sa mga kamay na sanay sa ibang bagay. Do you want a spoon, Nena? Mas madali yon gamitin. Napuyos ang galit sa dibdib ni Rodrigo. Insulto yon. Pinariringgan nito na hindi bagay si Nena sa mundong ito. Tumingin si Rodrigo kay Nena. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito. Ang Nena na kilala niya ay palaban. Ang Nena na nagsuka sa suit niya ay hindi magpapaapi. Pero ngayon, nakayuko lang ito. Ang insecurity ay parang lason na unti-unting pumapatay sa tapang nito. Vanessa, seryosong suway ni Rodrigo. Ibinaba niya ang kanyang napkin. Nena is carrying my children. Show some respect. Natigilan si Vanessa. Pati si Doña Cecilia ay napatingin. Akmang hahawakan na sana ni Rodrigo ang kamay ni Nena para iparamdam na kakampi siya nito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ring! 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 Emergency ringtone. Ang tunog na nakalaan lang para sa mga krisis na pwedeng magpabagsak ng kumpanya. Tiningnan ni Rodrigo ang screen. VP of Operations. Warehouse fire. Nanlaki ang mata ni Rodrigo. Sunog sa main warehouse. Bilyones ang nakataya. I have to take this, sabi ni Rodrigo, natataranta. Tumayo siya agad. Tumingin si Nena sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan dito, sabi ng mga mata nito.
Pero nanaig ang pagiging CEO ni Rodrigo. Sandali lang to. Excuse me? Tumalikod siya at lumabas ng dining room papunta sa garden para sagutin ang tawag. Hindi niya alam na yun ang pinakamalaking pagkakamali niya sa gabing iyon. Habang abala si Rodrigo sa pagsigaw ng utos sa telepono, naiwan si Nena sa loob ng kulungan ng mga leon. Rinig ni Rodrigo ang bawat detalye ng sunog sa bodega, pero hindi niya naririnig ang sunog na nangyayari sa loob ng bahay niya. Hindi niya narinig nang lumapit si Vanessa kay Nena at bumulong ng mga salitang dumurog sa puso nito. Huwag kang umasa, Nena. Tingnan mo siya. Tingnan mo ako. At tingnan mo ang sarili mo. Kinakasama ka lang niya dahil buntis ka. Pero kapag lumabas na ang mga bata, babalik din siya sa katulad namin. Sa katulad ko. Huwag kang maging tanga. Inabot ng kalahating oras ang tawag. Nang maayos na ni Rodrigo ang krisis, nakahinga siya ng maluwag. Bumalik siya sa dining room. Sorry, it was an emergency. Pero wala na silang lahat. Wala na si Vanessa. Wala na ang nanay niya. At wala na rin si Nena. Manang, tawag ni Rodrigo sa katulong na nagliligpit ng plato. Nasaan si Nena? Umakyat na po sa kwarto, sir. Masama daw po ang pakiramdam. Nakahinga ng maluwag si Rodrigo. At least nagpapahinga na siya. Aayusin na lang niya bukas. Ipapaliwanag niya kay Nena na wala siyang pakialam kay Vanessa. Umakyat si Rodrigo sa kwarto niya, nagpalit ng damit at nahiga. Pero hindi siya mapakali. Parang may mali. Ang tahimik masyado. Walang iyak, walang naghahanap ng mangga, walang nangungulit. Bumangon siya ulit at lumabas ng kwarto. Kumatok siya sa guest room A. Nena? Gising ka pa ba? May dala akong chocolates galing sa fridge. Walang sumagot. Pinihit niya ang seradura. Hindi nakalak. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang malamig na hangin. Bukas ang bintana. Kumikilos ang kurtina dahil sa malakas na hangin at ulan sa labas. Walang tao sa kama. Binuksan niya ang cabinet. Wala na ang mga damit ni Nena. Wala na ang eco bag na may sirang zipper. Sa ibabaw ng side table, may iniwan na maliit na papel. Walang mahabang sulat, walang drama. Isang drawing lang, isang stick figure ng lalaki na may corona at stick figure ng babae na umiiyak na may malaking X sa gitna. At sa ilalim, may nakasulat na 3 salita. Hindi tayo bagay. Kumabog ang dibdib ni Rodrigo nang mas malakas pa kaysa noong nalaman niyang nasusunog ang warehouse. Tumakbo siya sa bintana at tumingin sa labas. Napakalakas ng ulan. Ang bagyo na kanina pa nasa balita ay bumagsak na. Nasa labas si Nena. Buntis, mag-isa. Sa gitna ng bagyo. Shit! Sigaw ni Rodrigo. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot para sa kumpanya niya. Natakot siya na baka huli na ang lahat. Ang lamig. Tumatagos sa buto ang lamig ng ulan. Basang-basa na si Nena habang naglalakad sa madilim na kalsada ng subdivision. Wala siyang payong. Ang suot lang niya ay ang manipis na maternity dress at isang lumang cardigan na hindi kayang sanggahin ang hagupit ng bagyo. Bawat hakbang ay parang may nakatali na semento sa kanyang mga paa. Ang bigat ng tiyan niya, ang bigat ng bag na bitbit niya, at higit sa lahat, ang bigat ng dibdib niya. Tangga ka, Nena, bulong niya sa sarili habang humahalo ang luha sa ulan. Naniwala ka kasi. Naniwala ka na pwedeng maging Cinderella ang katulad mo. Tama si Vanessa. Langit si Rodrigo, lupa siya. At sa mundong ito, ang lupa ay tinatapakan lang, hindi pinapakasalan. Sinubukan niyang pumara ng taxi, pero walang dumadaan. Sino ba naman ang lalabas sa ganitong oras at panahon? Biglang huminto si Nena. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi dahil sumipa ang mga bata. Iba ito. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa itaas na bahagi ng kanyang tiyan sa may sikmura. Parang may sumaksak sa kanya. Kasunod nito ang biglaang pagkirot ng kanyang ulo. Isang sakit na parang binibiyak ang kanyang bungo.
Aray! Daing niya. Napaluhod siya sa basang aspalto. Nabitawan niya ang kanyang bag. Dumilim ang paningin niya. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay biglang lumabo at naging malalaking mantsa ng liwanag. Tulong! Subok niyang sumigaw, pero hangin lang ang lumabas sa bibig niya. Nahihilo siya. Ang puso niya ay kumakalabog ng sobrang bilis, parang sasabog sa dibdib niya. Mga anak ko, bulong ni Nena, hinihimas ang tiyan. Huwag muna. Huwag kayong bibitaw. Napahiga siya sa kalsada. Ang tubig ulan ay pumapasok sa ilong at bibig niya. Nararamdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa. Ito na ba yon? Dito na ba siya mamamatay? Mag-isa? Basang-basa? At iniwan? Sa gitna ng paglabo ng kanyang paningin, may nakita siyang liwanag. 2 malakas na ilaw na papalapit. Humaharurot. Isang itim na sasakyan ang huminto ng pahalang sa gitna ng kalsada. Halos araruhin ang bangketa. Bumukas ang pinto. Nena ni Nena. Kilala niya ang boses na yon. Kahit sa gitna ng ugong ng hangin at ulan, kilalang-kilala niya ang boses na yon. Naramdaman niya ang mga bisig na bumuhat sa kanya mula sa malamig na semento. Mainit. Matatag. Nena, wake up. God, please, wake up. Iminulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Rodrigo. Basang-basa ito, ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay puno ng takot na hindi niya pa nakita sa tanang buhay niya. Rodrigo, bulong ni Nena. Masakit. Ang ulo ko. Shh! Nandito na ako. Dadaling kita sa ospital. Kapit ka lang, Nena. Huwag kang pipikit. Nanginginig ang boses ni Rodrigo habang isinasakay siya sa backseat ng kotse. Wala nang pakialam si Rodrigo kung madumihan ng putik at dugo ang mamahalin niyang leather seats. Mabilis itong sumakay sa driver's seat at pinaharurot ang sasakyan. Sa loob ng kotse, habang nilalabanan ni Nena ang antok at sakit, narinig niya si Rodrigo na kausap ang sarili. O baka nagdadasal ito. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Don't die on me, Nena. I swear. Ibibigay ko lahat, wag ka lang mawala. Hinawakan ni Nena ang kamay ni Rodrigo na nasa kambyo. Mahigpit ang hawak nito pabalik. At pagkatapos, nagdilim ang lahat. Nagising si Nena sa ingay. Bip, bip, bip. Mabilis na tunog ng makina. Mga sigaw ng doktor. Kalansing ng bakal. Nasa emergency room siya. Nakakasilaw ang ilaw. BP is 180/120. Critical! Sigaw ng isang nurse. She's seizing! Administer magnesium sulfate stat! Utos ng doktor. Naramdaman ni Nena na nanginginig ang buong katawan niya nang hindi niya kontrolado. Hindi siya makahinga. Parang may nakadagan sa dibdib niya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Rodrigo. Gusto itong pumasok sa curtain area pero pinipigilan ng mga guard at nurse. Ang mukha ni Rodrigo ay putlang-putla. Gusot ang damit. May mantsa ng putik sa dibdib. Nakatingin ito sa kanya. Umiiyak. Ang makapangyarihang CEO. Umiiyak sa harap ng maraming tao. Lumapit ang head doctor kay Rodrigo. Kahit hilo si Nena, dinig na dinig niya ang sinabi nito. Mr. Montefalco, kailangan niyo pong maghanda. Hinawakan ng doktor ang balikat ni Rodrigo. Seryoso ang mukha nito. Severe preeclampsia ang kaso niya. Lason na ang dugo niya at tumitirik ang presyon. Nasa panganib ang buhay ng misis niyo at nasa panganib din ang buhay ng 3 bata. Natigilan si Rodrigo. Save them! Save all of them! Umiling ang doktor. Gagawin namin ang lahat, sir, pero sa kondisyong ito, posible na kailangan nating mamili. Bumagsak ang mundo ni Nena. Mamili? Kung hindi natin ilalabas ang mga bata ngayon din sa pamamagitan ng emergency section, pwedeng mamatay ang nanay dahil sa stroke o heart failure. Pero masyado pang maaga para sa triplets. Ang lungs nila, baka hindi kayanin.
Tumingin ang doktor kay Rodrigo ng diretso sa mata. Kung magkaaberya sa operating room, sino ang uunahin naming iligtas? Ang ina o ang mga bata? Nakita ni Nena si Rodrigo na napaluhod sa sahig ng ospital, hawak ang kanyang ulo, habang unti-unting nawawalan ulit ng malay si Nena dahil sa gamot. Ang huling narinig niya ay ang hikbi ng lalaking akala niya ay walang puso. Nakaupo si Rodrigo sa isang monoblock chair sa labas ng ICU. Nakatungko, nakasapo ang muka sa kanyang dalawang palad. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at may mantsa ng tuyong putik. Ang kanyang sapatos na Italiano ay puno ng gasgas. Kung makikita siya ng board of directors ngayon, iisipin nilang nabaliw na ang kanilang CEO. Pero wala siyang pakialam. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak niya ang tanong ng doktor kanina. Sino ang uunahin? Ang ina o ang mga bata? Para sa isang negosyante, simple lang ang math. Ang mga bata ang future assets. Ang ina ay napapalitan. Iyon ang luhika ng kanyang ama. Iyon ang itinuro sa kanya ni Doña Cecilia. Ang apelyido ang mahalaga. Ang dugo ang mahalaga. Pero habang nakatingin siya sa salamin ng ICU kung saan nakahiga si Nena na puno ng tubo at makina, alam ni Rodrigo na mali ang math na yon. Tumayo siya at lumapit sa doktor na kakatapos lang makipag-usap sa nurse station. Doc! Paos na tawag ni Rodrigo. Mr. Montefalco. Sagot ng doktor, seryoso. Kailangan na natin mag-decide. Bumabagsak ang platelet count niya. Huminga ng malalim si Rodrigo. Tinitigan niya ang doktor ng diretso sa mata. Walang pag-aalinlangan. Save her! Madiin na utos ni Rodrigo. Gawin niyo ang lahat para mabuhay si Nena. Kung kailangang isakripisyo ang mga bata, so be it. Nanlaki ang mata ng doktor. Alam ng lahat kung gaano kadesperado ang pamilya Montefalco sa tagapagmana. Pero sir, ang triplets. I said save my wife! Sigaw ni Rodrigo na umid ang boses sa dulo. Hindi ko kailangan ng tagapagmana kung wala naman ang babaeng yon. I don't care about the legacy. I just want Nena. Tumango ang doktor at nagmadaling pumasok sa loob. Napaupo ulit si Rodrigo. Nanginginig ang tuhod niya. Wife? Tinawag niyang asawa si Nena. Hindi babae lang. Hindi ina ng anak ko. Kundi asawa. Sa gitna ng kanyang paghihintay, narinig niya ang isang boses na nagtatalak sa lobby ng ospital. Asawa ako. Karapatan kong makita si Nena. Balita ko na buntis daw ng bilyonaryo yon. Parte ako noon. Napalingon si Rodrigo. Isang lalaking payat, mukhang adik, at amoy alak ang nakikipagsigawan sa security guard. Si Mario, ang ex-husband ni Nena. Ang lalaking naging dahilan kung bakit pakiramdam ni Nena ay lupaing tigang siya. Tumayo si Rodrigo. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng dilim. Naglakad siya palapit kay Mario. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Ikaw ba ang asawa? Tanong ni Rodrigo, kalmado pero nakakatakot. Lumingon si Mario. Nang makita si Rodrigo, biglang lumiwanag ang mukha nito. Mukhang nakakita ng ATM machine. Sir, kayo po ba si Mr. Montefalco? Ako po si Mario, yung legal husband ni Nena. Naku sir, pasensya na kayo sa asawa ko ha. Malandi talaga yon. Alam niyo ba, baog yon. Kaya nagulat ako na buntis niyo. Baka nga hindi sa inyo yan eh. Hindi na natapos ni Mario ang sasabihin niya. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga niya. Bumagsak si Mario sa sahig. Putok ang labi. Gulat na gulat ang mga tao sa lobby. Si Rodrigo Montefalco nanuntok sa publiko. Hinawakan ni Rodrigo ang kwelyo ni Mario at itinaas ito kahit nakahiga pa. Baog? Nanggigigil na bulong ni Rodrigo. She is carrying 3 babies inside her right now. 3. Alam mo kung bakit hindi kayo nagkaanak noon? Dahil bulok ang similya mo at bulok ang pagkatao mo. Namutla si Mario. Paano nyo? Narinig ko ang usapan nyo ng kabit mo sa telepono
habang nakakonfine si Nena noon. Pagsisinungaling ni Rodrigo para diinan ang takot. Pinalabas mong siya ang may diferensya para makapambabae ka nang walang guilt. You destroyed her confidence, you broke her. Mas lalong humigpit ang hawak ni Rodrigo. Makinig ka. Sa oras na makita pa kita sa paligid ni Nena o ng mga anak ko, hindi lang suntok ang aabutin mo. I will bury you under so much lawsuit at utang na pati apo mo sa tuhod maghihirap. Understand? Tumango ng mabilis si Mario, nanginginig sa takot. Nang bitawan siya ni Rodrigo, tumakbo ito palabas ng ospital na parang hinahabol ng demonyo. Huminga ng malalim si Rodrigo at inayos ang kanyang gusot na kwelyo. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Bumalik siya sa ICU. Pinayagan na siyang pumasok sandali. Umupo siya sa tabi ng kama ni Nena. Hinawakan niya ang kamay nito na puno ng tusok ng karayom. Ang liit ng kamay ni Nena sa loob ng palad niya. Nena, bulong niya. Gumising ka na. Bumili na ako ng mangga. 1 sako. Kahit ilubog mo pa sa chocolate factory, okay lang. Gumising ka lang. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Nena. Imunulat nito ang mga mata. Pagod na pagod. Malabo ang tingin. Ray Rodrigo! Garalgal ang boses ni Nena. Shh! Nandito ako. Mabilis na sagot ni Rodrigo. Inilapit ang muka. Huwag kang magsalita masyado. Yung mga bata? Tanong agad nito. They are fighting, but you need to fight harder. Sagot ni Rodrigo. Hinaplos niya ang buhok ni Nena na basa ng pawis. Nena, makinig ka. I told the doctors to prioritize you. I don't care about the hairs anymore. Wala akong pakialam sa Montefalco name. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Nena. Bakit? Bulong nito. Hinalikan ni Rodrigo ang likod ng kamay ni Nena. Isang halik na puno ng pagsuko at pagmamahal. Kasi hindi ko kayang mawala ka. Akala ko negosyo lang to. Akala ko responsibilidad lang. Pero nung nakita kitang nakahiga sa ulan, I realized I cannot live in a quiet house anymore. Gusto ko ng maingay. Gusto ko ng magulo. Gusto kita. Napangiti ng mahina si Nena. Ang corny mo. CEO. Tatawa sana si Rodrigo pero biglang tumunog ng malakas ang monitor. Babe! Nag-iba ang guhit sa screen. Mula sa maayos na alon, naging magulo at mabilis ito. Nanigas ang katawan ni Nena. Tumirik ang kanyang mga mata. Nagsimulang manggisay ang buong katawan niya sa kama. Seizure. Nena! Sigaw ni Rodrigo. Biglang bumukas ang pinto. Nagtakbuhan papasok ang mga doktor at nurse. Code red! She's crashing! Eclampsia attack! Sigaw ng head doctor. Prepare the OR. We need to get the babies out now. Sir, kailangan niyo pong lumabas. Tulak ng nurse kay Rodrigo. Nena! Nena! Tawag ni Rodrigo habang hinihila siya palabas ng kwarto. Ang huling nakita niya bago sumara ang pinto ay ang mga doktor na nagkakagulo sa paligid ng asawa niya at ang patuloy na pagtunog ng alarm na parang countdown ng isang bomba. Nakatingin lang si Rodrigo sa pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. Ongoing operation? Ang ilaw na yon, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na pasukin ang loob at wasakin ang buong ospital. 1 oras na ang nakalilipas. 1 oras na parang 1 dekada. Naglakad si Rodrigo nang pabalik-balik sa hallway. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay parang orasan na tumitik-tak sa utak niya. Wala siyang magawa. Siya si Rodrigo Montefalco na kayang magpatumba ng kakompetensya sa isang pirma lang, na kayang bumili ng kahit anong lupain na matripan niya, ay walang silbi ngayon. Ang bilyones niya ay papel lang. Hindi nito kayang bilhin ang hininga ni Nena. Hindi nito kayang suhulan si kamatayan. Napahinto siya sa tapat ng pader. Dahan-dahan siyang napaluhod. Wala siyang pakialam kung may nakatinging nurse. Wala siyang pakialam kung mukha siyang talunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Bagay na huli niyang ginawa
Noong bata pa siya, Lord, bulong ni Rodrigo, garalgalang boses. Hindi tayo close. Alam ko yon. Negosyante ako, madaming kasalanan. Pero nakikiusap ako. Tumulo ang luha mula sa kanyang nakapikit na mga mata. Kunin niyo na ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, ang yaman ko. Ibalik niyo lang si Nena sa akin. Ibalik niyo lang ang mga bata. Please, I'm begging you. Let me be a father. Let me be a husband. Katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghikbi. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Uha! Napadilat si Rodrigo, isang matinis na iyak. Maliit, pero matapang. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Idinikit niya ang tenga niya. Uha! Pangalawang iyak. Mas malakas. Mas maingay. Napahawak si Rodrigo sa dibdib niya. Dalawa na. Dalawa na sila. Naghintay siya. Ang bawat segundo ay parang paghatak sa litid ng puso niya. Nasaan ang pangatlo? At higit sa lahat, nasaan ang boses ni Nena? Lumipas ang ilang minuto na parang walang katapusan. At sa wakas, isang mahinang yak, parang kuting, pero nandoon. Buhay. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang head doctor. Puno ng dugo ang surgical gown nito, pero nakababa na ang maskara. Pawisan ito at mukhang pagod na pagod. Sinalubong siya agad ni Rodrigo. Hinawakan niya sa balikat ang doktor. Halos yugyugin ito. Doc, si Nena, ang mga bata. Huminga ng malalim ang doktor at dahan-dahang ngumiti. It's a miracle, Mr. Montefalco. Napaupo si Rodrigo sa bench nang hina ang tuhod sa sobrang relief. Ligtas si Mrs. Naging kritikal ang pagdurugo kanina. Muntik na siyang bumigay. Pero lumaban siya. She's stable now, natutulog dahil sa anesthesia. At ang mga bata? Tanong ni Rodrigo. 3 malulusog na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Premature sila, kaya kailangan nilang manatili sa incubator. Pero malakas ang vital signs ng 2 lalaki. Yung babae? Mabilis na tanong ni Rodrigo, naalala ang mahinang iyak. Bago makasagot ang doktor, bumukas ulit ang pinto. Inilabas ng mga nurse ang 3 incubator. Doon na tuluyang gumuho ang pagiging Iron CO ni Rodrigo. Lumapit siya sa salamin. Doon, sa loob ng mga kahong may ilaw, nakahiga ang 3 pinakamaliit na tao na nakita niya. Ang liliit ng mga kamay, ang liliit ng mga paa. Puno sila ng tubo at wire, pero para kay Rodrigo, sila ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ang panganay, lalaki, ay sumisipa-sipa. Ang pangalawa, lalaki din, ay tulog na tulog. At ang bunso, ang nag-iisang babae. Tinitigan siya ni Rodrigo. Napakaliit nito kumpara sa mga kuya niya. Maputla ang balat. Lumapit ang pediatrician kay Rodrigo. Nawala ang nangiti sa mukha nito. Sir Rodrigo? Mahinang tawag ng doktor. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa baby girl. Hindi inalis ni Rodrigo ang tingin sa anak niyang babae. Hinawakan niya ang salamin ng incubator. Tila sinusubukang ipasa ang lakas niya dito. Anong problema? Tanong ni Rodrigo. Bumalik ang kaba sa dibdib. May nakita kaming butas sa puso niya. Paliwanag ng doktor. Masyado siyang maliit at mahina ang baga. The next 24 hours will be critical. Hindi namin maipapangako kung kakayanin niya ang gabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodrigo. Kakatapos lang ng himala, pero heto na naman ang pagsubok. Tiningnan ni Rodrigo ang maliit na bata. Parang hirap na hirap itong huminga. Lumaban ka, baby. Bulong ni Rodrigo habang tumutulo ang luha sa salamin. Huwag mong iiiwan si Daddy. Huwag mong iiiwan si Mommy. Nangako ako sa nanay mo na kumpleto tayong uuwi. Sa loob ng NICU, sa gitna ng mga tunog ng makina, humarap si Rodrigo sa pinakamalaking hamon ng buhay niya.
Ang maghintay at magdasal na sana ang pagmamahal ay sapat na para dugtungan ang buhay ng kanyang munting prinsesa. 6 na buwan na ang nakalipas. Dati, ang mansyon ng mga Montefalco ay tahimik, malamig, at amoy mamahaling floor wax. Bawat gamit ay nasa tamang lugar. Bawal ang kalat, bawal ang ingay. Pero ngayon, Rodrigo, yung diaper ni Uno, punong-puno na. Baka tumagas. Wait lang, Nena. Pinapadede ko pa si Dos. At si Tres, hinihila na naman ang buhok ko. Nakapamaywang si Nena sa pintuan ng nursery room habang pinapanood ang isang eksenang hindi niya inakalang makikita niya sa tanang buhay niya. Si Rodrigo Montefalco, ang kinatatakutang CEO, ay nakaupo sa sahig na may foam mat. Wala na ang kanyang Armani suit. Ang suot niya ay isang puting t-shirt na may mantsa ng gatas sa balikat at shorts na pambahay. Ang buhok niyang laging naka-gel ay sabog-sabog na ngayon. Karga niya si Dos sa kaliwang braso habang umiinom ito ng gatas. Nakakapit naman sa leeg niya ang bunsong babae, si Tres, na ngayon ay malusog na malusog at tumatawa habang hinihila ang tenga ng tatay niya. At sa paanan niya, umiiyak si Uno na naghihintay ng bagong diaper. Para itong isang painting ng magulong digmaan, lumapit si Nena at kinuha si Uno. Akin na nga, natatawang sabi ni Nena. Sabi ko naman sa'yo, mag-hire na tayo ng yaya para sa gabi. Ayaw mo pa. Huminga ng malalim si Rodrigo, pagod na pagod pero nakangiti. No, tanggi nito habang inaayos ang pagkakakarga kay Tres. I missed the first few weeks nung nasa incubator sila. Babawi ako. Ako ang magpapalit. Ako ang magpapadede. Hinalika ni Rodrigo ang pisngi ng anak niyang babae, ang kaisa-isang prinsesa na muntik na nilang mawala noon. Ngayon, ang hole in the heart nito ay kusang nagsara, isang milagro na ipinagpapasalamat nila araw-araw. Ang arte mo talaga, iling ni Nena, habang pinapalitan ng diaper ni Uno ng mabilis at sanay na sanay. Oo siya, tapos na. Ibaba mo na sila sa crib. May surprise ako sa'yo sa garden. Surprise? Tinaasan siya ng kilay ni Rodrigo. Huwag mong sabihing buntis ka ulit. Nena, please, hindi ko na kaya. Humagalpak ng tawa si Nena. Gago! Hindi! Basta sumunod ka na lang. Pagkababa nila sa garden, namangha si Rodrigo. Ang dating formal na garden ay may nakalatag na picnic blanket. May mga fairy lights na nakasabit sa puno ng mangga, ang paboritong puno ni Nena. Pero ang nasa gitna ng blanket ang nakakuha ng atensyon niya. Isang malaking basket ng hilaw na mangga, isang garapon ng bagoong, at isang bowl ng tinunaw na chocolate. Anong meron? Tanong ni Rodrigo, nagtataka. Lumapit si Nena sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Rodrigo. Ang kamay na dati ay puro pirma lang ng kontrata ang alam, ngayon ay magaspang nakakabuhat ng mga bata at kaktimpla ang gatas. Naalala mo nung una tayong nagkakilala? Simula ni Nena. Sabi mo, ang pamilya ay negosyo, assets at liabilities. Sabi mo, ayaw mo ng emosyon kasi nakakahina. Tumungo si Rodrigo, nahihiya sa dati niyang sarili. Nena, I was stupid back then. Shh! Patapusin mo ako. Saway ni Nena sabay subo ng isang hiwa ng mangga kay Rodrigo. Napangiwi si Rodrigo sa asim, pero nginuya pa rin niya. Tingnan mo tayo ngayon, patuloy ni Nena. Magulo, maingay, walang tulog, amoy suka. Malayong malayo sa perpektong buhay na gusto ng nanay mo o ng lipunan. Tumingin si Nena sa mga mata ni Rodrigo. Pero Rodrigo, ito ang pinakamasayang version ng buhay ko at alam kong ito rin ang sayo. Kaya, lumuhod si Nena. Nanlaki ang mata ni Rodrigo. Nena, what are you doing? Ako dapat ang gagawa niyan. Ang bagal mo eh. Tawa ni Nena. May kinuha si Nena mula sa bulsa niya. Hindi sing-sing, kundi isang pacifier, isang kulay gintong pacifier.
Rodrigo Montefalco, payag ka bang maging partner ko sa kalokohan habang buhay? Payag ka bang ikaw ang tagabili ng mangga ko at ako ang tagaubos ng pasensya mo? Will you marry the mother of your chaos? Natawa si Rodrigo, pero tumulo ang luha sa mga mata niya. Lumuhod din siya para magpantay sila. Kinuha niya ang pacifier at isinuot ito sa daliri ni Nena na parang singsing kahit hindi naman kasya. Yes, sagot ni Rodrigo, bago niya hinawakan ang mukha ni Nena at hinalikan ito ng matamis, lasang mangga at chocolate. Yes, I will marry you every single day. Ang kasal ay hindi ginanap sa malaking katedral o sa 5-star hotel. Ginanap ito sa garden ng mansyon. Simple lang, si Doña Cecilia ang naglalakad sa mga apo niya. Umiiyak ang matanda, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, puno na ng buhay ang bahay na ito. Nakagown si Nena, pero naka-rubber shoes sa ilalim para madaling tumakbo kapag umiyak ang triplets. Si Rodrigo naman ay gwapong-gwapo sa suit niya, pero may nakatagong extra diaper sa bulsa ng coat niya. Nang magpalitan sila ng I do, sabay-sabay na umiyak ang tatlong bata sa unahan. Nagtawa na ng lahat ng bisita. Sa halip na magalit o mahiya, nagkatinginan lang sina Nena at Rodrigo at sabay na napangiti. Kinuha ni Rodrigo si Tres, kinuha ni Nena si Uno at Dos, at doon, sa harap ng altar, naghalikan sila habang karga ang kanilang mundo. Habang pinagmamasdan ni Nena ang asawa niya at ang mga anak nila, binalikan niya ang araw na pumunta siya sa klinika. Ang araw na akala niya ay katapusan na ng mundo niya dahil sa isang maling akala. Akala niya may sakit siya. Akala niya tumor ang nakita. Akala niya malas siya. Napahigpit ang yakap ni Nena kay Rodrigo habang humahangin ng presko. Ang tiyanduan xylem, wrong diagnosis, na yun ang pinakatamang bagay na nangyari sa buhay niya. Dahil sa maling akalang iyon, natagpuan niya ang totoong pagmamahal. Natagpuan niya ang pamilyang hindi perpekto, pero sobra-sobra sa pagmamahal. I love you, Mrs. Montefalco, bulong ni Rodrigo. I love you too, Mr. Control Freak, sagot ni Nena. At sa wakas, ang puso ni Nena at ang puso ng lahat sa pamilyang iyon ay tumibok sa iisang ritmo. Dugdug, dugdug, dugdug. Puno ng buhay, puno ng pag-asa.